Ang nakaraan, ang pag-alala ni Aling Isabel kay Carlos at nagkita sina Joselito at Bimbim sa bukirin at pagpauwi ni Rafi sa kanyang ate. At nakauwi na nga si Bimbim sa kanilang tahanan at nagtanong ang kanyang ina na kung bakit maaga siyang umuwi galing sa bukirin at ang kanyang tugon ay di ba pinapauwi mo po ako? Sino ang nagsabi sa'yo na pinapauwi kita? Tanong uli ng kanyang ina, at biglang napasigaw si Bimbim ng Rafi, pilyong bata ka talaga, asan ka na? Naisahan na naman si Bimbim ni Rafi dahil palagi na lang siyang binibiro nito sa tuwing abala siya sa bukirin. Sa kabilang dako ng kwento ay nagkita si Carlos at Hana at binati niya ito ng magandang araw, ngunit dinedmo lang siya nito at tinanong niya si Hana na kung bakit ganun na lang ang pakikitungo nito sa kanya at sinagot siya ni Hana ng kahit mayaman ka pa at gwapo kung mayabang ka naman hindi ako magkakagusto sa'yo, at hindi nakasagot si Carlos at iniwan lang siyang nakatulala ni Hana. At nakita siya ng kanyang barkada at ginulat, hoy parang nakakita ka ng multo, at biglang natauhan si Carlos at napaisip sa mga sinabi ni Hana. Tol, may problema ba? Bakit ang lalim ng iniisip mo? Tanong ni Dennis, isa sa kanyang mga barkada. Wala tol, wala, sagot ni Carlos kay Dennis, at umuwi na sila sa kani-kanilang tahanan at napansin ng mag-asawang Don Julio at Doña Hilda, na parang may problema si Carlos. Anak, may problema ka ba? O may sakit ka? Tanong ng kanyang mommy. Tumugon si Carlos, si Hana kasi. Sinong Hana, anak? Tanong uli ng kanyang mommy, babaeng gusto ko sa paaralan. Ayaw kasi sa akin, mayabang daw ako, kahit gwapo at mayaman pa di daw siya magkakagusto sa akin, tugon ni Carlos. At dito muna nagtatapos ang kabanata 3 sa kwentong Minsan Lang Kitang Iibigin sa panulat at kathang isip ni Batang Rider.